Nagmula sa mayamang angkan sa Batangas at Dumaguete si Rajo Laurel at nag-aral ng fashion design sa ibang bansa. Nakilala siya dahil sa sariling pagsisikap at talento. Pero naging bahagi ang kanyang pamilya sa kanyang pag-angat sa mundo ng fashion. Marahil nakakagulat na ang isang Laurel ay pumasok sa mundo ng fashion. Si Rajo kasi ay nagmula sa mga kilala at mayayamang angkan na mga politiko. Ipinanganak si Raymond Joseph Laurel noong May 19, 1971. Panganay ni na Jose C. Laurel na dating governor ng probinsya ng Batangas at Virginia Teves Laurel na mula sa respetadong pamilya ng mga politiko sa Dumaguete. Siya ay apo sa tuhod ng pangatlong presidente ng Pilipinas, si Pangulong Jose P. Laurel. Ang lolo naman ni Rajo na si Jose Pepe Laurel III ay dating Philippine Ambassador sa Japan noong panahon ng World War II. Ang pangarap talaga ng tatay ko sa akin, maging abogado. Yun ang gusto niya. Kasi lahat kami sa family namin, mga abogado. I couldn't imagine myself becoming a lawyer. Ito talaga yung gusto ko. I really wanted to become a fashion designer. But I couldn't make my father understand that this is what I want. As a father, proud that he has succeeded and has gotten to where he is now. Parati raw full force ang mga kamag-anak ni Rajo sa mga okasyong itinatanghal ang kanyang mga gawa. Lumaki ako sa bahay na punong-puno ng pagmamahal. I'm very, very close to my family. In fact, kaya nga siguro ako mas humantong sa kung nasan ako ngayon dahil sa kanila. Ang pinakamasugid niyang kliyente, ang kanyang lola. I'm very close to her. You know, she's 92 now, mahina na ng konti. Pero wala, kailangan ko pa siya. Parang feeling ko I need to talk to her every now and then on the phone. I need to visit her because I'm very close to her. You know, because my grandmother encouraged me to do this. I mean, she was one of the first proponents of making me a designer. Sabi niya, iyo ako na lang magpapagawa ng damit para may trabaho yung mga tao mo. Because I only had 2 mananahis din. Eh, wala nga talaga kaming masyadong kliyente. So, siya yung nagpupush sa akin na maggawa pa. Hanggang ngayon, nagpapagawa pa. Binisita namin si Mrs. Betty Laurel, ang 73 taong gulang na lola ni Rajo. Nadatnan naming suot niya ang disenyo ni Rajo. Nagulat kami nang malaman namin na lahat pala ng kanyang isinusuot ay gawang Rajo Laurel. Rajo! Wow! Tinatago-tago pa nga raw ni Lola Betty ang mga artikulo sa dyaryo kung saan tampok si Rajo, simula noong nag-umpisa siya sa industriya. What do you feel when you see Rajo on stage, you know, Rajo doing so successfully in his career? What do you feel? Proud. Bata pa raw si Rajo nang maramdaman niyang interesado siya sa fashion. Oo, ninanakaw ko kasi yung mga manika ng mga kapatid ko. Ising nila, yung mga manika nila, iba na itsura. Nakamohok na, nakagupit-gupit na yung mga damit. 1988 nang magtapos si Rajo ng high school sa De La Salle, Zobel. Nang panahon na para magkolehiyo, nagpaalam si Rajo sa kanyang ama na mag-enroll sa Fashion Institute of Technology sa New York. Ang nilagay kong course is industrial design. Tapos nung tinanong niya, ano ba yan? Sabi ko sa kanya, parang engineering. So, okay na siya. Sabi ko, ba, engineering, okay. Lingid sa kaalaman ng kanyang ama, hindi pala engineering course ang kinuha ng kanyang panganay na anak. Pero syempre, natatino naman yung daddy ko na nakikita niya yung mga grades ko, yung mga courses ko. Parang napuna na parang hindi yata engineering yung kinukuha nitong anak ko. Parang gusto yata talaga maging mananahe. So yun, so pinabalik ako. So natigil yung pag-aaral ko sa Amerika. Syempre nagalit. This type of business, like in any other profession, you have to be on top and it's very difficult to succeed. And if you don't, at least you have your education to fall back. Malungkot na bumalik ng Pilipinas si Rajo para sumunod sa payo ng ama. Although my dad had a bit of reservations, hindi niya naman talaga pinigil yung growth ko. I went to La Salle, Taft, to study business.
And then I actually took a course in human resource management. And it was parang very serendipitous because during the time, the hub of the designers was in Malate. Napadpad ako dun sa mga designers sa Malate. And because of that, naging assistants ako ng mga designers sa Malate. Nakatapos ng kolehiyo si Raho noong 1993. Kahit hindi fashion ang kursong natapos, pinagpatuloy pa rin ni Raho ang pagdidisenyo. Pero I already had a business degree, parang may kulang. So yun, a few years after that, I went to London to parang finish my education. I think it's important kasi to keep your ideas always fresh. So you can never stop learning, and that was the decision why I went to do that. Bagamat marangyang buhay ang kinalakhan ni Raho, simple lang ang kanyang lifestyle. So nandito po tayo sa bahay ko ngayon at mas maliit lang po yung bahay ko dahil hindi ko naman kailangan ng malaking space. Pero I like my space dahil dito po yung safety zone ko eh. So basically, kakaunti lang talagang tao nakakapunta dito dahil maliit lang nga. Pero dito po ako nagre-relax, dito po ako nagpapahinga. Kulang man sa espasyo, punong-puno naman ito ng mahahalagang artworks. Mahilig talaga ako sa art, so punong-puno ng mga kung ano-ano yung bahay ko. Ang mga ornamentong hayop at laruan na nakadisplay sa kanyang tahanan, binigyan niya ng pangalan. And that's Henry. Henry the pig. Coco the clown is somewhere. May giraffe pa nga doon. Tulungan naman kami. My partner and I helped fix this. Nix is an interior designer. So, you know, he actually and I arranged the space. Sumama kami kay Raho sa isang private gym sa Makati. And this gym is called? Orkinesis. So it must be expensive? No, it's worth it. Kamali ako ng dala. Tsaka alam mo, ako lang yung client na hindi nalilate. Pansin kong magkaiba pala ang pares ng rubber shoes niya. Kung sa ibang tao nangyari yun, baka pinagtawanan na ito. Dahil siya, si Raho Laurel, maaaring isiping isang fashion statement ang kanyang pagkakamali. I'm wearing two different shoes because I was such in a hurry to get here because I didn't want to be late. I only found out pagbaba ko ng auto. Magkaiba. Nakakatawa mang isipin, pero isa itong patunay sa pagiging profesional at pagpapahalaga ni Raho sa oras ng mga taong nakakasalamuhan niya. Of course. Naniniwala rin siya na para makaangat sa hagdan ng tagumpay, kailangang magsimula sa pinakaibaba nito. Sa lahat ng mga nanonood nito at gusto maging designer, kailangan nilang matutong gumawa ng damit. Kasi para sa akin, paano ka nga naman gagawa ng magandang nobela kung hindi ka marunong mag-abakada? Kailangan palagi kang gutom. Kasi ang gutom, yun yung magdadrive sa'yo to reach your goals. It's hard. I'm not gonna tell you that it's easy. Everybody's dream is difficult. But you have to have that hunger because the hunger will propel you towards your destination. Fashion designer para sa mga celebrity at mayayamang Pilipino si Raho Laurel. Pero tumatahak siya ng kakaibang landas upang maabot ng mas marami ang kanyang mga likha. Isang mukha. Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang susunod na programa ay rated